May isang kabataan po ang pumunta sa aking opisina dito sa ating simbahan. At nung nakaupo na siya sa harapan ng aking mesa, nakita yung isang imahen ko, maliit na imahen ng Nazareno. Meron po ako niyang maliit na imahen sa aking mesa. So tinignan niya, kinuha niya, tapos sabi niya, ay, natatanggal pala yung krus. Yung pasan-pasan na krus. Ay, natatanggal pala. Sabi niya ganun sa akin. At pagkatapos, isinoli niya. Pag soli niya, hindi niya na maibalik yung krus. Hanggang naipatong niyang ganoon. Oh, sabi ko, ba't ganyan? Kasi yung krus parang nakapatong sa lupa at hawak-hawak na lang ng Nazareno. Ganoon. Alam niyo kung ano sagot niya sa akin? Kaya ko nilagay yung krus na ganyan para komportable si Jesus Nazareno. Para daw komportable. Hindi na ibinalik sa balikat, ipinatong na lang dun sa pinahawak na lang sa Nazareno para daw komportable. Yung ebanghelyo, ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Kung sino man ang gustong sumunod sa akin ay, narinig niyo ba yon? Sino gustong sumunod sa Panginoon? Taas ang kamay. Sumunod sa Panginoon sa kamatayan at muling pagkabuhay sa langit. Taas ang kamay. Lahat tayo. Kaya tayo narito eh. Naghahangat tayo ng katubusan. No? Sa lahat ng ating mga nagawa at ating mana ang kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa kanyang tunay na tahanan at kaharian. Tama po. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Sa inyong mga nagsisimba sa Quiapo, kayong gustong sumunod sa akin. Ano ang sabi niya? Ano daw gagawin? Pasanin ang krus. Tama, ang galing. Mahirap bang intindihin yon? Madali yon, Father. Papasanin ko yung asawa ko dahil siya yung krus ko. Papasanin ko yung mga problema na dumarating sa akin, naharapin ko yan dahil yan ang krus ko. Gagawin ko yung aking responsibilidad sa pamilya ko dahil yan ang krus ko. Pagtitiisan ko yung kaaway ko dahil siya ang krus ko. Pagpapasensyahan ko yung kapitbahay naming maingay at magulo at marumi dahil sila ang krus ko. Amen? May balita ako sa inyo. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang pagpasan sa krus. Dahil kung titignan natin ng mabuti, may 3 na sinabi ang Panginoon. Ang pagpasan sa krus ay isa lang yon. Pangalawa sa binanggit ng Panginoon. Ano yung unang binanggit niya? Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay limutin ang ukol sa kanyang sarili. Limutin ang kaniyang pride. Limutin ang yabang. Limutin ang ego. Limutin ang kaniyang prestige. Ika nga. Bakit kaniyo? Kasi meron pong iba, yung pagpapasa ng krus, hindi na sakripisyo, hindi na ito expression of offering for God. Yung pagpasan sa krus, isa ng uri ng karangalan. Sikat. Hawak niya yung krus. Buhat-buhat niya yung krus. Sikat na ako. Hindi niyo nahahawakan ito, pero nahahawakan ko. Yung ba yung sinasabi ng Panginoon na limutin ang kanukol sa kanyang sarili? Sa mga katibid, sinasabi po ni dito, pwede mong dalhin ang krus mo sa buhay, pero ginagamit mo lang iyan para makakuha ng karangalan. Para sumikat. Hindi mo pa rin nalilimutan ang sarili mo, ang iniuuna mo muna ay ang iyong pangalan. Sa katunayan, minsan, nagagamit pa natin ang krus para isulong ang sarili nating kagustuhan at layaw. Maliwanag po. Tandaan po natin, may una doon. Ano una? Limutin mo ang iyong sarili at
Paano pangalawa? Pasanin ang krus. Magkadugtong yan. Hindi pwede magkahiwalay. Pero meron pang pangatlo. Ano yung pangatlo? Pagkatapos sabihin ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus, ano nakasabi dito? At sumunod sa akin. Pwede ba yon? Dala-dala mo yung krus mo pero hindi ka sumusunod sa Panginoon? Pwede ba yon? Pwede bang tanggap mo yung problema mo pero hindi ka sumusunod sa Panginoon? Pwede ba yon? Pwede. Pwede na ikay nagdadala ng krus, pero ang pamamaraan mo para lutasin ang krus mo ay mali at masama. Pwedeng ginagawa mo ang responsibilidad mo sa pamilya mo, pero yung pamamaraan mo para itaguyod ang pamilya mo ay mali. Nangungupit ka, nandadaya ka, nagnanakaw ka, nananakit ka, nangaabuso ka. Ginagawa mo yan para magawa mong dalhin yung krus, yung responsibilidad mo. Sino pa rin nasusunod? Sino nasusunod? Ang Panginoon ba? Hindi. Sarili mo na yan. Dahil ang pamamaraan na ginagamit mo ay pamamaraan mo o pamamaraan ng mundo, pero hindi ng Panginoon. Tandaan natin yung tatlong yon. Kung gusto mong sumunod sa akin, maliban sa pagpasan sa krus, kailangan limutin mo ang iyong sarili, ang iyong dangal, ang iyong pasikat, ang iyong yabang. At sumunod sa pamamaraan ng Panginoon. Katatapos lang naman po, kababalik ko lamang po, galing sa Roma dahil kasama ko po yung delegation ng Pilipinas na dumalo sa Jubilee of Youth. Jubilee ng mga kabataan sa Roma. At siguro napanood ninyo, 1 milyon po ang nagsama-sama sa huling misa bilang pagtatapos ng Jubilee of Youth. Alam po ninyo, may edad na ako. Hindi na ako kagaya nung dating mga 20 years ago na nakikipagsabayan sa mga kabataan. Maglalakad ng 20 kilometers a day, magbababad sa initan, magdadala ng mabibigat na gamit, maglalakad ka. Hindi na ako kasing lakas nung panahon na iyon. Pero, sabi ko sarili ko, parang gusto ko nang sumuko dahil bumibigay na yung katawan ko, masakit na yung paa ko, yung tuhod ko, kalyo ko, kaliwat kanan ng mga toes ko. Nagugutom na po ako, ang init ng araw, nasisira yung aking balat, na wala namang ikasisira na. May mga punto na natetempt na ako. Ayoko nang sumama. Gusto ko na mulang humigang maghapon at magpahinga yung katawan ko. Pero merong nagsasabi at nag-uudyok sa akin. At sinasabi sa akin, kung maglilingkod ka sa akin, hindi sa pamamaraan mo, kundi sa pamamaraang ginusto ko. Kung maglilingkod at susunod tayo sa Panginoon, sana malinaw po sa atin kung papaano natin siya susundan. Kung gusto nating makarating sa ating tuhunay na tahanan sa langit kasama ang Panginoon, sana malinaw po sa atin kung anong daan at uri ng daan ang dapat nating piliin. Malinaw ang Ebanghelyo. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya.